What's up, at welcome back sa channel ko, Rasmates. Since pasukan na naman tayo panigurado ako na imposibleng wala kayong magiging crush sa mga bagong kaklase nyo ngayong pasukan. Alam kong nagkaroon ka na ng crush. Oo, ikaw. Ikaw na nanonood. Masarap pa? Ano pakiramdam? Ano lasa? De joke. Kaya naman, naisipan ko na ikwento ang mga naging experiences ko sa pagkakaroon ko ng crush. So, kung gusto mo na malaman ang mga nangyari, tara na, simulan na natin. Simula nung naging ganap na estudyante ako, nagkaroon ako ng iba't ibang crush sa bawat grade level ko. Ganon kasi ako lalo na nung elementary days ko. Kaya kung isa ka din dun, appear tayo dyan. Naranasan ko tong crush na to nung, siguro nung elementary ako. Ang bata ko pa masyado, no? May gulay. Mga nasa 6 years old ata ako nun. Pero oo, grade 1 ako nun. At hindi pa ako sure sa mga nararamdaman ko nung mga times na yun. Kasi nga, puro laro, baon, pera, tulog, at lamon lang nasa isip ko nung mga araw na yun. Okay, class. Nadala niyo ba ang mga crayons at bond paper na pina-assignment ko sa inyo kahapon? Opo, ma'am. Okay, so bring out your materials at may activity tayo. Excited na ako sa activity. Magko-color na naman ako. Okay, class. So, ipapartner ko kayo sa tagdadalawa, okay? Boy and girl, para mas maging exciting yung activity natin. Partner boy and girl baka mo? Pwede na rin. Para di ako mahirapan magkulay. Meanwhile. Okay, Ras. Ito ang magiging partner mo. Ito nga pala si... Ops. Wait, commercial muna. Tatago na lang muna natin siya sa pangalan na Lux. For privacy. Okay, continue. Lux, siya ang magiging partner mo ngayong activity. Bakit si Lux pa? Pero, seryoso ba to? Magiging partner ko yung crush ko? Okay, take note. Saktong-sakto pa talaga kasi matagal ko ng crush si Lux nun. Ang dahilan nga pala kung bakit ko siya naging crush, hindi ko rin alam. Siguro kasi ang ganda niya at napaka-cute. Siyempre, bata pa nga ako nun. Hindi ko maiwasan na magka-crush sa mga magaganda. Opo ma'am. Hi Lux. Hello Raz, sabi ni ma'am partner daw tayo. Pwede bang makiupo sa tabi mo? Ayoko nga. Gusto ko tayo na lang. De joke. Sige. Yun lang pala. Okay, class. Ngayon na may mga partner na kayo, gusto ko na i-trace nyo ang mga kamay ng partner nyo sa bond paper. At lagyan ito ng kulay. Tapos, ilagay nyo ang gusto nyo sabihin at ibibigay nyo ito sa kanila. Dahil malapit na kayong mag-grade 2 at magkakahiwa-hiwalay na kayong lahat. Yes po, ma'am. Sino gusto mo mauna mag-trace, Lux? Ikaw o ako? Pwede bang ako na lang mauna? Gusto ko kasi malaman yung sasabihin mo sa akin. Sige ba? Akin yung kamay mo para makapagsimula na tayo. Grabe, ang ganda at ang lambot ng mga kamay niya. Pero bakit ganito? Kinakabahan ako. Mag-trace lang naman ako Ayan, tapos na. Ako naman. Kaniyang kamay mo, Raz. Hawak ni Lux yung kamay ko. Nakakahiya. Ayan, tapos na din. Raz, sulatan na natin to at kulayan. Sige. Okay, class. Tapos na ba kayo sa ginagawa nyo? Yes po, ma'am. Sige, magpalitan na kayo ng mga gawa nyo. Eto, Lux, oh. Ito rin yung para sa'yo, Raz. Ha? Cute ako at pogi. Hindi naman eh. Oo nga, pogi ka. Saka na to. Ikaw, Raz, crush mo ko, Oo. Wala namang masama dun, di ba? Oo naman. Crush nga rin kita. Crush nga rin kita. Crush nga rin kita. Crush mo rin ako? Oo nga, dati pa naman. Woo! Sarap magka-crush no? Well, yun lang. Tapos nun, wala namang nangyari. Mas naging close kami lalo. Hanggang sa naging grade 2 na kami, di ko na siya nakita pa.
Kasi ibang school na yung pinapasukan niya at iba na rin yung akin. Saka wala rin akong naging contact sa kanya, di pa naman uso yung FB or cellphone nung mga panahon na yon. Kaya naman Lax, baka napapanood mo to kung nasaan ka man ngayon. Ingat ka palagi. Move on naman tayo nung grade 2 na ako. May naging crush din ako at itatago natin siya sa pangalang Ruby. Sa pagkakatanda ko, mahilig kasi siya sa red. Kasi headband niya, panyo, footsack, pencil case, lunchbox, bag, at madami pa niyang gamit ay puro red. Ewan ko nga dun, baka nga siguro pati aso, bahay at kapitbahay nila ay red din eh. De joke lang. Okay, continue. Ito naman yung mga times na may idea na ako kung ano nga ba yung tinatawag nilang crush o paghanga. Sa room kasi ganitong setup, boy tapos girl. Magkatabi sa bawat upuan para walang nagdadaldalan daw kuno. Pero marami pa rin naman nagdadaldalan. At saka yung design pala ng desk namin yun ay yung malaki na kasya yung dalawang students tapos may kadugtong na upuan. Basta ganito siya. Yan, ganyan. Feel ko yung mga batang 90s lang mga nakaabot nito eh. Kung naabutan mo to, comment down below para malaman ko kung sino yung mga batang 90s dyan kasi panigurado ko yung iba dyan may asawa na. Ito for clarifications. Baka may magsabi dyan na, Ras, naabutan mo rin naman yan, panigurado ko may asawa ka na. Walang ganun, okay? Focus muna ako sa sarili ko, guys. Okay, so back to the story. Basta yun, dito ako nakaupo nun at katabi ko si Ruby. Okay, class, so bring out 1/4 sheet of paper. Pakalagyan ng 1 to 5 at may quiz tayo about sa lesson natin kahapon. Ma'am, 1/4? Siya nga, di ka nakikinig. Kakasabi nga lang eh. Hindi, bond paper. Kakasabi ko nga lang, di ba? Ras, ano ginagawa mo? May quiz tayo. Oo, alam ko. Saglit na lang to. Nag-drawing pa ako eh. Teka lang. Yan, tignan mo. Ang ganda ano? Puro ka talaga kalokohan, Ras. Baka mapagalitan ka pa dyan. Stop talking class. Alright, number 1. Ano ang pambansang laro ng Pilipinas? Ma'am, Arnis po. Mr. Ras, ilagay sa papel ang sagot. Bakit mo sinabi? Quiz to. Hindi ka rin nakikinig eh. Ay, sorry po ma'am. Yan kasi, drawing ka ng drawing, yan tuloy. Okay class, iibahin ko ang tanong sa number 1. Sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Yun lang. Patay. Hindi ko to alam. Paano to? Si Emilio Aguinaldo, Ras. Ganun ba? Sige, salamat Ruby. Wala yun, basta sa susunod makinig ka para di ka mapagalitan. Oo, promise. Sorry, naistorbo patuloy kita. Mo isipin yan. Ganito na lang, libre mo na lang ako sa kantin mamayang recess. Ano, game? Oo, sige ba? Basta stick ko lang ah. Start na naging close ko na ng sobra si Ruby at inaya niya na ako sumabay sa kanya bumili ng pagkain tuwing recess at sabay mag-lunch. Habang tumatagal parang mas na-touch at nai-inlove ako sa kanya ganon. Pero hindi ako umamin syempre. Hanggang sa... Psst, Ras. May sasabihin ako sa'yo, dali. Sige, sabihin mo lang, makikinig ako habang nag-drawing. Crush ko yung pogi na karo natin. Ayun no. Ha? Ganun ba? Oo. Pogi nga nun, bagay kayo. O diba, sabi ko sa'yo galing ko pumili. Oo nga eh. Ouch, ang sakit bes. At start nun is lumayo na ako kay Ruby kasi mas nakakasama niya na yung crush niya. Saka yun yung first time na nakaramdam ako ng inggit o selos na sana ako na lang yung crush niya ganon. Pero nung nag-grade 3 na kami, hindi na kami magkaklase. Buti na lang nagkahiwalay na kami at kaklase niya yung crush niya. Ako naman ito nagluluksa at naghihinagpis. De joke lang. Walang ganong nangyari okay? Kaya kayo, kung may crush kayo, umami na kayo para malaman nyo kung may chance at hindi aasa, okay? Huwag nyo na akong tularan. Masasaktan lang kayo. Okay, so move on tayo nung grade 3 na ako. Nagkaroon ulit ako ng bagong crush at kaklase namin siya ni Ruby nung grade 2. At itago na lang natin siya sa pangalang Pau for privacy purposes. Si Pau kasi dati nung grade 2 ay hindi ko masyado napapansin dahil sa sobra niyang napakamahiyain. Pero, nung nag-grade 3 kami, ewan, parang nag-bloom siya at nag-glow up, ganun.
Ang laki ng nilevel up niya. Hindi na siya yung dating Pao na mahiyain at tahimik lang. Naging crush ko siya nung may event na nangyari sa school namin nun. At kami ang representative ni Pao sa room namin. Alright class, meron tayong dance event sa buwan ng wika na parating next month. Kailangan ng 2 representative sa bawat section, isang babae at isang lalaki. So, sino ang willing na sumali? Ma'am, sila Ras at Pao na lang po kaya. Ha? Bakit ako? Di naman ako sumasayaw. Opo nga ma'am, kasi sila naman yung muse at saka escort natin, di ba? Good idea. Sige, Ras at Pao, gusto nyo bang sumali? Ma'am, hindi naman po kasi ako marunong sumayaw. Ayos lang naman po sa akin, ma'am. Kung sino sasali, magbibigay ako ng plus points sa bawat grades, every subject, at excused kayo during class at activities sa mga yon. Ay, talaga ma'am? Sabi ko nga po, itabi niyo na ako na po. Sino ba namang may ayaw sa plus points, di ba? Yan na lang inaasahan natin para pumasa. Points na yan, no? Tatanggihan mo pa ba? At ayun, doon na nagsimula yung pagtingin ko sa kanya. Pagtapos nun, lagi na kami magkasabay umuwi at magkasama para mag-practice. At may mga times rin na habang nagpa-practice kami hindi ko maiwasan na tumitig sa mga mata niya. At pagtapos namin mag-practice, syempre merienda time na. Uy Pao, tara, merienda na tayo. Ikaw na lang, wala kasi akong baon. Ha? Ganon ba? Sige, wait lang. Eto Pao, kain na tayo. Baka pagalitan ka ng mama mo. Sa'yo yan, tapos bibigay mo sa akin? Kainin mo na yan. Pangit kung di ka kakain, pares tayong pagod. Saka wala naman si mama, bumili ng mga kain niya sa tindahan. Sige, salamat. At doon ko na na-realize na crush ko na talaga si Pao. Pero kahit na gano'n hindi ko pa din maaamin na crush ko siya. Kasi nahihiya, kinakabahan, at natatakot ako mag-confess. Siyempre, bata pa nga naman ako, di ba? Fast forward tayo nung araw na nung event. Actually, nanalo naman kami nun. Sa totoo lang, naka-second place kami nun. Siyempre, binigay namin yung best naming dalawa. Crush mo ba naman kasama mo eh? Sino ba namang di gaganaan nun, di ba? Pagkatapos ng event ay bumalik na ulit kami sa normal. Pero naging kausap ko na si Pao palagi nun. At kasabay ko siya lagi pumasok at umuwi. Araw-araw yung routine namin na ganun. Tuwing may pasok, hanggang sa isang araw, Nak, kauuwi mo lang? May sasabihin ako sa'yo. Sige po, ano yun? Saan ka nagmana, bakit ang pangat mo? Joke lang, di talaga yan yung sinabi ni mama. Stop ka na muna sa pagpasok ka. Bakit naman po? Kasi pupunta tayo ng probinsya at doon ka magpapatuloy ng 3rd at 4th quarter bilang grade 3. Po, bakit tayo alis? Basta, wag nang maraming tanong, okay? At nung araw na yon, gusto ko puntahan si Pao para magpaalam, kaso ang layo ng bahay nila, kaya ang ending hindi ko na siya nakausap. Simula nung araw na yon, nakakalungkot sobra, syempre, malalim na pinagsamahan namin ni Pao, tapos gano'n na lang mangyayari, di ba? Kaya Pao, kung napapanood mo man to, is stay safe at sorry, di ako nakapagpaalam that time, sana di mo ako nakalimutan. Next naman is nung nag-grade 4 na ako, at nandun na ako neto sa probinsya namin, which is Mindanao. After naming dumating doon ay pinenroll na ako agad ni mama sa malapit na school doon at tinapos ko yung 3rd at 4th quarter ng grade 3. Kahit paano may award naman ako as top 3 student doon. Wala namang masaya kasi di pa din ako nakaka-move on kay Pao that time. Pero wala akong choice kundi mag-move on. Sa grade 4 naman ay medyo weird ang nangyari kasi hindi ko rin naman alam kung bakit. Hindi ko din alam, siguro sadyang hindi ko talaga kilala yung mga tao doon. O talagang bago lang ako doon. Ang daming talaga no? Talaga. So ito na nga, nung nagsimula na ang pagpasok ko as a grade 4 student ay first day of class nun. Good morning class, since first day of school nyo ngayon, gusto ko na magpakilala muna kayo sa isa't isa. Ako nga pala si Daniel, ang hobbies ko ay kumanta. At nakatira ako sa Barangay Bulag, Di Mahanap Street. Hello everyone, my name is Ras. I'm from Manila. Lumipat lang kami dito at ang hobbies ko ay mag-drawing.
At habang nag-introduce sila ay may nakaagaw ng attention ko na isa kong kaklase. Ako nga pala si Vanessa. Ang hobbies ko ay sumayaw. Nakatira ako sa kabilang barangay. Etong time na to ay kaklase ko yung pinsan kong lalaki na taga-probinsya. At swerte ko kasi kakilala niya si Vanessa. Grabe, ang ganda ni Vanessa. Sana maging close kami. Crush ko na ata siya. Uy, kanina ka pa nakatitig kay Vanessa. Maganda ba? Oo, ang ganda nga niya. At ang cute. Crush mo ano? Ha? Oo eh. Baliw, pinsan natin yan. Ha? Nagulat talaga ako noon na may pinsan pala ako na hindi ko kakilala sa probinsya. Start nung araw na yun hindi na muna ako nagkaroon ng crush sa school na yun. Nag-iingat na ako syempre. Pero buti na lang sinabi ng pinsan ko ng maaga. Kung hindi, ay nako, mahirap na. Ups, alam ko na yung iniisip nyo. Bad yan Walang Sweet Home Alabama na nangyari, okay? Muntik na talagang mangyari. Pero buti na lang naagapan. So, shoutouts sa tayo. Eto nga pala mga number 7 presents natin ngayong attendance. Salamat nga din pala sa fan arts na to. Nakapag-upload na si Ras. Nakapag-upload na tayo. So ayun, pasensya kasi matagal lang yung upload ko. Yeah, matapos yung October and November na naman. Tapos may panibago na naman tayong content. Malas nga kasi dapat November 1 ko dapat i-upload yung panibago kong video. Kaso wala nabisi ako ng sobra. Sarap talaga magkaroon ng crush no? Kaya kayo umamin-amin na. Galaw-galaw. Sayang yung opportunity, diba? Well, pasensya na kung story ko masyadong nakapokus nung elementary ako. Pero sa part 2 ko na lang itutuloy yung iba. Pasensya na rin pala kasi medyo matagal yung upload. Wala Busy ako sobrang yung pasukan at madami na schoolworks. At yun, may bagyo pa. My God. Time consuming kasi talaga mag-animate lalo sa pagdodrawing. Ini-improve ko pa yung art style ko At may inaaral pa ako mga recipe para ma-perfect ko yung animation ko. Tapos sinasabayan pa ng gawain at iba-ibang schedule. My God, paano ko matatapos to agad? Anyways is, maraming salamat sa patuloy na nag-suporta sa channel ko. So ayun, at lalo na sa mga nagawa ng fan arts and nag-like. Yeah. Aminado ko, grabe sakit ka ng likod ko ngayon Kaka-drawing. Siyempre pag naka-yuko ko mag-drawing, cellphone na naman gamit ko, diba? Kaya yun, sobrang na-appreciate ko yung mga nag-subscribe. Kaya naman, kung umabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. At kung nagustuhan mo video na to, i-like mo na yan. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. Ano na yan? Tawag dito. Pamasko nyo na lang sa akin, advance. And hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga panibago kong videos. Share mo na rin sa mga friends mo para the more the merrier. And see you sa next upload.